Officiating ministers, Dr. Jericho J. Sampson. And Reverend Gerardo Mateo. The best man of the groom, Mr. Alvin G. Hernandez. This time, I am honored and privileged to call the handsomest man of the hour together with his parents, Mr. John Jacob H. Moreno, his parents, Mr. Manuel Moreno and Mrs. Marisa Moreno. Truly, nothing will hinder if our parents want to show their love and support for their children. Now let's go with the principal sponsors. To begin with, Mr. Joven Abordo and Mrs. Baggy Abordo. Mr. Roel Del Rosario and Mrs. Olive Del Rosario. Mr. Archie Sebastian Bautista and Mrs. Nora Bautista. Mr. Sunny Ray and Mrs. Hazel Ray. Mr. Erwin Mahaba and Mrs. Baby Lynn Mahaba. Mr. Rolando Aribe and Miss Ginaline Lapinagan. To be followed by Mr. Leonardo Caraig Jr. and Mrs. Jesusa Rosas. Mrs. Susan Mabalot. Mr. Glenn Badajos and Mrs. Kenya Badajos. Mr. Danilo Alfabete and Mrs. Carolina Alfabete. Mr. Jervy Mojica and Mrs. Leanne Mojica. Mr. Antonio Aribe and Mrs. Yolanda Aribe. Mr. Mario Katikbak and Mrs. Belen Katikbak. Mr. Sixto Hernandez. Moving on, we have the secondary sponsors. A pair for the Unity Candle, Mr. Jeric Lozada and Miss Ann Sharina Piamonte. For the Unity Sand, Mr. Clark Agent Dwayne Aribe and Miss Rihanna Hartlin L. Moreno. For groomsmen and bridesmaids, we have Mr. Kurt Rafael Moreno and Miss Phoebe Rogis. Mr. Vincent De Jesus and Miss Charlene
Hernandez. Mr. Neil Edmond Marcelo and Miss Luzwina Amor Cabaltera. Mr. Emmanuel James Moreno and Miss Hannah Zoaya Hipolito. Mr. Zach Leonard Cortez and Miss Micaela J.D. Moreno. Mr. Samuel T. Rogis and Miss Althea Marie L. Moreno. Mr. Ali A. Lucero and Miss Angel Shine T. Rogas. The pairs for the white linen, Mr. Frederick Mark Rogis and Miss Shana Ramirez. To be followed by Mr. Fred Moore A. Rogis and Miss Desiree L. Rojas. Our coin bearer, Amir Eros D. Tagala. As our Bible bearer, we have Josiah Lucas R. Mojica. Our ring bearer, Clyde William A. Alphabete. Our maid of honor, Miss Irish Noreen Pando. The grandparents of the bride, we have Mr. Victor Rogis and Mrs. Mercedes Rogis and Mrs. Porferia Aribe. The parents of the bride, Mr. Felix B. Rogis and Mrs. Marilyn A. Rogis. Before I call the flower girls, let us witness the unrolling of the white linen. Now we may call the cute flower girls. Elkera Badajos, Eleora Badajos,
Mamie Arbel Mahaba, Micah Everrain Mahaba, Juliana L. Aribe, and Leon Aribe. Our little bride and little groom, Shekinah Harmonica T. Rogis and Tyrone Marcus Moreno. Introduce to you a woman with a raving beauty, our bride, Miss Froibel May A. Rogis. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you. Gusto ko pong marinig. Okay. Okay, so, Brother Jacob, bago mo kunin si Sister Proy, ang sabi ng Mark chapter 10, verses 6 to 9, ang sabi po ng Tagalog Bible, ngunit buhat pa sa pasimula ng paglalang, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at siya ay makikipag-isa sa kanyang asawa. Ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Kaya nga, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Brother Jacob, pwede mo na kunin si Sister Proy at dalhin mo siya rito sa altar. Napakahalaga, Panginoon, na
yung kanilang presensya ay napakahalaga para ipakita nila ang kanilang support at pag-ibig sa mga kinakasal. Hiniling ko rin, Panginoon, ang banal na Espiritu po ang manguna pumatnubay sa kasalang ito. I-bless mo, Lord, ang kasalang ito at higit sa lahat, maitaas ang iyong pangalan at ang bawat isa ay maunawaan kung paano siya pwedeng makipagkaisa sa aming Panginoong Jesucristo. Matnubahin mo ang lahat, ito po'y kahilingan at dalangin namin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kay maaari na po tayong maupo. Marami pong salamat. Okay? Isang paalala lang po, isang mahalagang paalala para po sa kaayusan ng kasalang ito ay nire-request ko po na wala pong bata na palakad-lakad at yung mga umiiyak pong bata ay kinakailangan i-control na kanilang mga magulang upang maging maganda po ang kasalang ito at maunawaan natin ang mensahe ng salita ng Diyos. Okay lang po ba yung mga magulang ng bata na medyo maingay or umiiyak ay pwedeng makontrol natin upang isagawa po natin ang kasalang ito ng may kaayusan. Okay, maraming salamat. Mga kaibigan, ngayong hapong ito ay napakahalagang araw na ito para kay Brother Jacob at si Sir Proy. Alam ko na ito ay matagal niyong pinanalangin at marami ring tao ang natuwa nung malaman na kayo ay mag-iisang dibdib. Bago pa ang kasalang ito, nabanggit ko kay Brother Jacob na, Brad, hindi ko alam kung makakatulog ka ngayong gabi. At kanina, bago umakyat, tinanong ko siya, at totoo nga, hindi siya nakatulog. Pero tingin ko si Froy ay mahimping ang tulog din. O kaunti lang marahil ang kanya naging tulog. Kasi alam nyo, ang kasalang ito ay napakahalaga. Sa katunayan, isa pong napakahalagang passage po sa Bible, ang babasahin natin na may kinalaman sa pag-aasawa. At dito po natin mauunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-aasawa. Sa passage po na babasahin ko, tatlong mahalaga yung mensahe na makikita natin. Una, ito ay magpapaalala sa bawat isa na nagpaplano or naghahangad na balang araw ay siya rin ay makapagpakasal o makaisang dibdib ang taong kanyang minamahal. Ang mensahe pong ito ay para sa mga lahat ng hindi pa nag-aasawa. Pangalawa, ang mensahe po ng passage sa babasahin natin ay magpapaalala rin sa mga nanunood at nakikinig ngayon na meron ng mga asawa. Kasi magpapaalala po ang passage na ito kung paano tatagal at magiging maayos ang pagsasama ng maging mag-asawa. At siyempre po, ang higit na pinakamalaga sa lahat ay sa passage na ito, ay dito po natin naman mauunawaan kung bakit ang tao ay kinakailangan makipagkaisa sa ating Panginoong Yesus. At sa kahuli-hulihan, gusto ko ipaalam sa inyo na bago pa ang kasalang ito, marami na po yung magandang payo na naibigay natin mula sa Biblia kay Brother Jacob at si Sir Proy upang ang kasalang ito ay maging tunay na makahulugan sa bawat isa sa kanila. Kaya simulan ko po na basahin ang passage at pakinggan niyo po ng taimtim sa inyong mga kinalalagyan. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 21 hanggang 33, ipasakop niyo ang inyong mga sarili sa isa't isa sa pagkatakot sa Diyos. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawa na gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Ito ay sapagkat ang asawang lalaki ay siyang ulo ng asawang babae, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia at tagapagligtas ng katawan. Kung paano ang iglesia ay nagpasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae ay magpasakop sa sarili nilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para dito. Ito ay upang kanyang gawing banal ang iglesia sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili upang gawing banal ang iglesia. Ito ay upang maiharap niya ang iglesia sa kanyang sarili na isang marilag na iglesia na walang batik o kulubot o anumang mga gayong bagay, sa halip
ang iglesia ay maging banal at walang kapintasan. By the way, mga kaibigan, pag nabanggit po yung salitang iglesia at napakinggan nyo, ang ibig pong sabihin noon, yun po ay kalipunan ng mga taong nagsisi at tumanggap sa Panginoon at merong katiyakan ng langit. Sabi po ng verse 28, "Datapot ibigin ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawa na tulad ng pag-ibig nila sa kanilang sariling katawan. Siya na nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ito ay sapagkat walang sino mang namuhi sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan ito at minamahal tulad ng ginawa ng Panginoon sa iglesia. Ito ay dahil tayo ay bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang laman at ng kanyang mga buto. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ito ay isang dakilang hiwaga, ngunit nagsasalita ako patungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayunman, ang bawat isa sa inyo ay magmahal sa kanyang asawang babae tulad sa kanyang sarili. Ang asawang babae ay magpitagan sa kanyang asawa." Sa bawat isa po na sumasaksi sa kasalang ito, napakaliwanag po ng sinasabi ng salita ng Diyos kapag pinag-usapan po ang larangan ng pag-aasawa. Doon sa mga hindi pa nag-aasawa, ito po ang mahalaga nating tandaan, maging sa mga may asawa na, kay Brother Jacob at Sister Floyd na ikinakasal ngayon, ay napakahalaga ng simpleng paalala ng salita ng Diyos upang tumagal ang pagsasama ng mag-asawa habang sila ay nandito sa mundo. Ako po, I've been married for 36 years by the grace of God. At ang tingin ko, parang kahapon lang yung aming pag-aasawa. At ang malaking blessing sa pag-aasawa ko po, napansin ko na habang tumatagal, kami ng aking asawa, lumalalim yung pag-ibig namin sa bawat isa. Dahil po sa sinabi ng mga salita ng Diyos na binasa natin ngayon. Maganda po at sa bawat isang sumasaksi, sa kasalang ito at maging si Brother Jacob at si Sir Floy, na habang tumatagal ang inyong pagsasama, ay lalong lumalalim ang pag-ibig nyo sa bawat isa. Nakakalungkot man pong sabihin, ang dami pong mga mag-asawa ngayon na habang tumatagal, lumalalim po yung away ng mag-asawa. Kaya Brother Jacob, si Sir Floy, bago pa man ang kasalang ito, ay naibigay na natin yung dalawang susi mula sa salita ng Diyos kung paano kayo magkakaroon ng isang maayos na pagsasama. Dalawang napakahalagang bagay lang po yung niliwanag po ng Bible. Yung word na submit o magpasakop at yung word na love. Una nang sinabi ang salitang submit sa asawang babae. Ang isa po sa malaking problema ng maraming pamilya ngayon at sa larangan ng pag-aasawa ay kadalasan hindi po marunong mag-submit ang isang babae sa kanyang asawang lalaki. Pero niliwanag din po ng Biblia na ang pagpapasakop ng isang babae sa kanyang asawa sa lahat ng bagay ay tinutukoy dito na ito ay ayon sa Panginoon. Kaya, Brother Jacob, Sister Floy, bawat isang may asawa dito, ang asawang babae magpapasakop sa kanyang asawa sa mga bagay na sinasabi ng Biblia na ito'y kalooban ng Panginoon. Paano kung sinabi ng asawa mo na tumalong ka sa building, magpapasakop ka ba? Mali po. Lalo na kung asawa natin ay lumalabag sa batas ng Diyos at lumalabag din sa batas ng tao. Kaya ang sinasabi pong pagpapasakop, mga kaibigan, ay sa lahat ng bagay na maayos at naaayon sa sinasabi ng Panginoon at sa kanyang mga salita. Kaya mali po yung idea na ako ang lalaki, ako dapat ang masusunod, sa ayat mo sa gusto, susunod ka, kahit mali yung pinagagawa, wala po sa Bible yon. Hindi po yon ang tinuturo ng salita ng Diyos, lalo na kapag lumalabag na sa pamantayan ng Panginoon at maging sa batas ng tao. Kaya nga, sa lahat po ng asawang babae, kung nais yung magkaroon ng isang maayos na pagsasama, si Sir Floy, kung nais mo na magkaroon kayo ng magandang relasyon, ni Brother Jacob, ang ipinayo ng salita ng Diyos sa pagpapalain ng Panginoon ay ang salitang submit. Yung pong dalawang bagay na ay napakahalaga.
Marahil itatanong ni Brother Jacob at lahat ng mga asawang lalaki na nandito ngayon, Pastor Jerry, paano ko po mamahalin ang aking asawa, lalo na si Froy, na alam ko kaya mo siya papakasalan, mahal mo siya, at hindi kayo darating sa lugar na ito kung wala ang tunay na pagmamahal mo. Bagamat marami pong mga lalaki ang nagsabing mahal niya ang kanyang asawa, at akala naman ng asawa ay nakakuha siya ng ginto, ng tunay na pag-ibig, yung pala ay tanso. Okay. Na wala pala, hindi pala katotohanan at puro pagpapaimbabaw. Brother Jacob, kanina kung ikaw ay nakikinig at bawat isa, sinabi rito na dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng pag-ibig nila sa kanilang sariling katawan. Sila na nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Kaya mga kaibigan, kapag ang isang lalaki po ay ni ang sariling katawan niya, hindi niya kayang mahalin. Halimbawa, lulong sa bisyo, lulong sa napakaraming sabihin natin mga vices, o hindi na naliligo, hindi nagtatrabaho, hindi responsible. Sabihin na lang natin, kung hindi niya kayang linisin din ang kanyang sariling katawan, paano niya mamahalin ang kanyang asawa kung ang sariling katawan niya hindi niya kayang mahalin? Kaya ito po by observation, mga kaibigan. Sa palagay niyo, ang taong grasa, sino po ang kanyang mapapangasawa? Babaeng grasa rin po. At yan po, pag nagkaroon ng anak, baby oil. Yun po yung sabi nila. Pero kung ang taong grasa naliligo at mahal niya ang kanyang sarili, makapag-asawa po siya ng maayos. At salamat sa Panginoon si Brother Jacob, nakita ko, mahal niya ang kanyang sarili. Sa katunayan po, linggo-linggo, siya po ay nagsisimba, pinala ang kanyang espiritual na buhay. Siya po ay estudyante ko rin sa Bible School. Isa po sa subject na tinuturo ko ay spiritual leadership. Kaya ang tingin ko, yung kanyang natutunan, bilang magiging leader ng kanyang family ay makakatulong sa kanilang pagsasama ni Sister Foy. Kaya nga, alam nyo, nabibigo po ang mga maraming mag-asawa kasi nga hindi nila sinusunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero kapag ang isang lalaki, mahal niya ang kanyang sariling katawan, ganun niya dapat mahalin ang kanyang asawa dahil kung ayaw niyang masaktan ang kanyang katawan, hindi niya rin sasaktan ang kanyang magiging asawa. At Brother Jacob at lahat ng mga lalaking bawat asawa o lalaking asawa na nandito ngayon, sabi po ng Bible, binigyan tayo ng kamay ng Diyos, ang dalawang kamay, hindi para saktan ang ating asawa, kundi para sila yakapin at mahalin. At ibinigay ng Panginoon ng babae bilang helpmate, katuwang, o makakatuwang, makakasama sa lahat ng bagay. Sabi po ng Bible, helpmate, hindi helper. Yung iba kayo nag-asawa para magkaroon ng katulong, ang tingin ko, huwag ka nang maghanap ng mga pang-asawa, maghanap ka na lang ng katulong. Kung gano'n na magiging trato mo sa asawa mo. Kasi ang mag-asawa po, sabi ng Bible, ang lalaki, kailangan niyang mahalin ang kanyang asawa. At ang asawang babae naman, ay kailangan mag-submit, magpasako. Sa biyaya ng Diyos, naniniwala ko, na kapag nasa isip yan at nasa puso yan, na mag-asawa, walang makakapagpahiwalay sa kanila. Sabi po rito, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ito ay isang dakilang hiwaga, ngunit nagsasalita ako patungkol kay Kristo at sa iglesia. Kaya isang malaking hiwaga po ang pag-aasawa. Brother Jacob, tingnan mo ang father mo at ang mother mo nung araw, andito sila at nakaka-bless na sila'y talagang yung all-out support nila sa pag-aasawa mo o pagpapakasal mo ay talagang yung presensya pa lang nila, ang laking encouragement na. Pero dati rin silang hindi magkakilala. Wala silang kaugnayan sa bawat isa. Pero pagkatapos silang ikasal, ito'y isang hiwaga. Tulad nito, hindi mo kaano-ano si Sister Froy. Hindi ko alam gaano na kayo katagal magkakilala, pero ngayon nagkakilala kayo, nag-iibigan kayo, at after ng kasal na ito,
Sa hirap at ginawa, magsasama kayo. At isang mystery ito, hiwaga, na hindi mo siya kaano-ano, pero after ng wedding, ang sabi ng Bible, kapag pinag-aralan natin, ang pag-aasawa, no return, no exchange. Yan po ang biblical principle. Tama ang kasabihan ng mga matatanda na ang pag-aasawa ay hindi katulad ng pagkain ng kanin na mainit na kapag napaso ka, ay iluluwa mo. Brother Jacob, hindi pwede nating ang time na sasabihin mo, isusoli mo na si Froy, kay Sister Marlene at kay Brother Felix. Lalong, Sister Froy, hindi mo rin pwedeng sabihin sa mga magulang ni Brother Jacob na ayaw mo na, isusoli mo na sila. Ang pag-asawa ay isang misteryo at sabi nga natin, no return, no exchange. Kaya, Brother Jacob, Sister Froy, yung principle ng love and submit ay isang napakamabisang pamamaraan na ibinigay ng Diyos upang tumagal ang pagsasama niyo habang kayo ay nandito sa mundo. At ang pinakahuli, mga kaibigan, na mahalagang mensahe na sinasabi ko kanina, ay yung pakikipagkaisa ng tao sa Panginoong Hesus. Mga kaibigan, ang payo ko lang, habang sinasabi ko ito, sana huwag maagaw ng anumang kaabalahan yung isipan mo kasi it is between life and death. Alam niyo kung bakit, mga kaibigan? Ang tao kasi, sabi ng Bible, ay makasalanan. Kasama po ako doon. Walang taong hindi nagkakasala. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Brother Jacob, willing ako sa kasalang ito, magbibigay tayo ng 20,000 sa sino man makakapagtaas ng kamay na wala pang kasalanan na gagawa. At alam mo kung saan ko kukunin yung 20,000? Sa biyanan mo. Okay. Kay Brother Felix. Pero Brad, malakas ang loob ko eh. Lahat kasi tayo makasalanan eh. Sabi ng Bible eh. Tama ba? Kinabahan si Brother Felix ah. Hindi pa tapos ang kasal. Mag-aabono na kagad siya ng 20,000. Pero Brad, huwag ka mag-alala. Kasi ako makasalanan, lahat makasalanan. At sabi ng Bible, papunta tayo ng impyerno. Kasi the wages of sin is death. Yung bayad ng kasalanan natin, kamatayan. Kaya lang ang problema, nagbigay ng warning ang Panginoon, Luke 12:4 and 5. Basahin ko na rin po para meron po tayong idea na ito talaga yung sinabi mismo ng Panginoong Hesus. Sabi ng Luke 12, verse 4 and 5, mga kaibigan ko, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Pagkatapos silang pumatay, wala na silang magagawang anumang bagay. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang dapat niyong katakutan. Katakutan niyo siya na pagkatapos pumatay, ay may kapamalang magtapon sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, katakutan niyo siya. Sabi ng Panginoon, huwag daw tayong matakot sa pumapatay ng katawan tulad ng sakit, aksidente, mamamatay tao. Ang kaya lang nilang patayin yung katawan natin. Pero sabi ng Panginoong Hesus, ang mas dapat pala nating katakutan ay ang Diyos na may kapangyarihan na pumatay ng ating kaluluwa sa impyerno. And by the way, kaibigan, ang word na death o kamatayan, it means separation. Kaya ang physical death, humihiwalay yung kaluluwa mo sa iyong katawan. Pero ang second death o ikalawang kamatayan, mapapahiwalay ang kaluluwa mo sa Diyos magpakailanman. Sa sitwasyon ng tao na tiyak na papunta ng impyerno, at lalo na sabi ng Bible, ang impyerno ay lugar na may entrance, pero walang exit. At ang paghahanda, hanggat buhay ka, hindi yung pag namatay ka, tsaka ka palang bibigyan ng pagkakataon, walang ganun sa Bible. Ang paghahanda, hanggat ikaw ay buhay pa. Kaya nga po ngayon, mga kaibigan, pinapangaral sa buong mundo, at nagsimula ito sa Jerusalem, iba't ibang panig ng mundo, nakarating ng England, ng Europe, ng Amerika, at eventually sa Pilipinas, yung tinatawag na gospel, mabuting balita. Pag narinig nyo ang salitang ebanghelyo o gospel, yun ang tungkol po sa pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Nang sabi ng Bible, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na namatay sa krus, nangako ang Panginoon na kapatawaran. At kapag tinanggap niya yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo,
At sabi ng John 1:12, kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, pwede kang maging anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya pag nagsisi ka, mapapatawad ka, pag tinanggap mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At kaibigan, sa kasalang ito, gusto ko rin pong maipaalala din yung sinabi ng Bible po, na kasi maraming tao ngayon, hindi nila pinapahalagahan ang kasal. Sa Bible po, wala tayong makikita na nakakapagligtas o kasama sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao, yung pagpapakasal. Pero ang niliwanag po ng Bible, pag hindi ka nagpakasal, nagkakasala ka, hindi lang sa harapan ng tao, kundi lalo tigit sa harapan ng Diyos. Declaration sa marriage, at medyo mabigat po ito. Hebrews 13:4. Sabi dito, ang pag-aasawa ay marangal sa lahat. At ang pagsasamahan ng mag-asawa na walang dungis. Ngunit hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at ang mga mangalunya. So hahatulan pala ng Panginoon yung nakikiapid at nangangalunya. Yung pakikiapid, ito po yung adultery. Yung pangalunya, ito ang fornication. Ang fornication o pangalunya ay kapag ang tao ay nagsagawa ng sex, ang dalawang nagmamahalan ng walang kasal. At yun namang may asawa na, nakipagrelasyon sa may asawa o walang asawa, yan po ay pakikiapid, sabi po ng Biblia. At alam niyo kung ano po ang sinabi ng Bible, sa kababasa lang natin, may hatol yan sa Panginoon. At binanggit po ng 1 Corinthians chapter 6, 9 and 10 hanggang 11, sabi po rito, itong verse na mismo ang paliwanag, ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba niyo alam yan? Huwag kayong magpadaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga mangalunya, ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Maging ang mga magnanakaw, ang mga mapag-imbot, ang mga manginginom ng alak, ang mga mapanirang puri, ang mga sakim, ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Mga kaibigan, medyo mabigat po yung mababasa natin mula sa Biblia. Nakasama po ang pakikiapid at pangangalunya o adultery o fornication sa isa sa mga kasalanan na pwedeng ikapahamak ng tao na ang kanyang kaluluwa ay pwedeng mapunta sa impyerno. Kasama pa ang ibang mga kasalanan. Kaya nga, dito natin makikita na mahalaga na lumapit ang isang tao, lahat tayong tao ay mahalagang lumapit sa Panginoong Yesus. Kasi makasalanan tayo at papunta tayo ng impyerno. Kasi kung tatanungin nyo, Pastor Jerry, sino pang maliligtas? Lahat yata ng kasalanan na ginagawa ng tao ay nabanggit sa binasa nyo. Kung itutuloy ko po yung binasa natin, nagbibigay ng pag-asa ang salita ng Diyos. Sabi po ng verse 11, ganito ang ilan sa inyo, ngunit kayo ay nahugasan na, kayo ay pinabanal na, kayo ay pinaging matuwid sa pangalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ang niliwanag po ng verse 11, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth, sabi niya, nung araw, yung mga nabanggit na kasalanan, ito yung ginagawa nyo. Pero dahil lumapit na kayo sa Panginoong Hesus, nakipagkaisa na kayo sa Panginoon, tinanggap nyo na ang Panginoong Hesus bilang daan nyo patungo sa langit at pinagsisihan nyo ang inyong kasalanan. Nahugasan na kayo at pwede kayong maligtas. At mga kaibigan, hanggat buhay ang tao, may pagkakataon siya na magsisi at tanggapin ng Panginoon. At kaibigan, huwag mong kalimutan ang araw na ito na kinasal si Brother Jacob at Sister Foy. Ang araw na ito, huwag mong kalimutan na nung kanilang kasal ay naipangaral ang gospel, ang simpleng paraan kung paano ang isang tao ay makakatiyak ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, sa kasalang ito, gusto kong i-remind sa iyo na mahalaga na ikaw ay makipagkaisa sa ating Panginoon Kristo. At paano mo gagawin yan? Kaya nga, marahil lagi mong naririnig
kailangan tanggapin si Jesus. Imbitahan sa buhay natin, kalaki pang ating pagsisisi. Kasi kung tinatanong mo, Pastor Jerry, paano po ako magsisisi? Paano ko po tatanggapin ng Panginoon para ako'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit? Simple lang kaibigan ang sabi ng Romans 10:13. Sabi doon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yun po yung nakalagay sa aming signboard. Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Si Brother Jacob, si Sir Froy, ay minsan sa buhay nila, ginawa nila ang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon at sila ay nakipagkaisa na sa Panginoong Yesus. At ako naniniwala ay isa rin sa layunin ng puso nila sa kanilang pag-i-invite sa kasalang ito ay magkaroon din kayo ng pagkakataon na makipagkaisa sa ating Panginoon. Maganda po, bago dumating ang kamatayan sa buhay ng tao, may record siya na minsan siyang nagsisi ng kanyang kasalanan at tinanggap niya ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa iyo. Ngayon ka dapat magsisi at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hiniling ko na tumayo tayo sandali, hiniling ko po, bawat isa tumayo, pumikit po tayo at iyuko natin yung ulo natin. Kung naunawaan mo ang mensahe at nais mong makipagkaisa sa Panginoong Yesus, sundan mo ang panalangin ito ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Sundan mo ng pwedeng naririnig ko o taimtim sa puso mo sa iyong kinalalagyan. Ito ang pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos para matiyak mo ang langit at magkaroon ka ng pagkakataon na makipagkaisa sa ating Panginoong Yesus. Sabihin mo ng dahan-dahan ang panalangin, sundan mo ang panalangin na aking sasabihin. Diyos na nasa langit, sa hapong ito, Panginoon, ay inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin mo ko, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka, Panginoong Yesus, sa aking buhay ngayon din. Ito'y dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pwede na po tayong dumilat, pwede na po tayong maupo. Maraming salamat po na iyong kadaupalan bilang asawa na mamahalin, dadamayan at taaliwin sa panahon ng kagipitan at karangyaan, sa hirap at ginhawa, sa kalusugan o sa pagkakasakit man, na iyong iiwan ang lahat para sa Kanya at sa Kanya lamang habang ikaw ay nabubuhay. Opo, Pastor. Maganda na po yung maliwanag. Okay. Ikaw, Sister Froy, tinatanggap mo ba si Brother Jacob na iyong kadaupalat bilang asawa na mamahalin, dadamayan at taaliwin sa panahon ng kagipitan at karangyaan, sa hirap at ginhawa, sa kalusugan o sa pagkakasakit man, na iyong iiwan ang lahat para sa Kanya at sa Kanya lamang habang ikaw ay nabubuhay? Opo, Pastor. Malakas. Okay. Kaya, ibig sabihin, napakaliwanag po nun. So, actually po, merong isang napakahalagang simbolo din ang pagkakasal na ito. Ito po yung tinatawag na wedding ring. Pero bago po tayo magkaroon ng exchange of rings, ay gusto ko lang basahin ng isang napakahalagang verse po dito sa Matthew chapter 23, verses 23 to 30. Sa bawat isa po, napakahalaga po ng sinasabi po ng passage na ito sa Matthew chapter 22, verses 23 hanggang 30.
Pakinggan niyo pong maigi. Sabi rito, nang araw na yon, pumunta sa kanya ang mga Saduseo na nagsasabing walang pagkabuhay na maguli. Tinanong nila siya, kanilang sinabi, Guro, sinabi ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak, pakakasalan ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang asawang babae, ito ay upang siya ay magkaanak para sa kanyang kapatid na lalaki. Ngayon sa amin ay mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Ang una ay namatay na may asawa at walang anak. Naiwan niya ang asawang babae sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Gayon din ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo hanggang sa pangpito. Sa kahuli-hulihan, namatay rin ang babae. Kaya nga sa muling pagkabuhay, kanino sila magiging asawa ng 7 magkakapatid na lalaki? Ito ay sapagkat naging asawa siya ng lahat. Sumagot si Jesus sa kanila, kayo ay naliligaw at hindi nyo nalalaman ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay sapagkat sa muling pagkabuhay, wala nang mag-aasawa ni ibibigay sa pag-aasawa. Sila ay katulad ng mga anghel ng Diyos sa langit. Niliwanag po ng passage na ito na pagdating pala sa langit o after ng resurrection, wala na palang mag-asawa sa langit. Ang pag-aasawa pala dito lamang sa lupa. Kaya nga, itong wedding ring, Brother Jacob, Sister Proy, ay magsisilbing ala-ala sa inyong dalawa. Dalawa ang mensahe nito na iiwanan sa atin. Una, dahil ito ay ginto. Nagpapaalala ito dapat na sa pagsasama nyo, ng isang tunay at wagas sa pag-ibig sa bawat isa. Na tulad ng ginto, kahit dumaan sa apoy, ay lalong kumikinang na dapat ang pagsasama nyo, kung ito ay tunay at ang pag-ibig nyo ay totoo sa bawat isa, kikinang ang pag-ibig na yon at magiging maayos pa rin. At dahil nga ito ay bilog, at alam nyo, parang wala pa akong nakitang singsing na kudrado. Yung common na, puro bilog ang singsing eh. Ewan ko kung meron kayo, extraordinary po yan. Ang mga singsing, kaya bilog, walang hanggan yung ikot niya eh. Kaya lang, yung walang hanggang ikot po na yan, ay nagpapaalala sa atin mga kaibigan, ng walang hanggang pag-ibig na magiging mag-asawa tulad ni Brother Jacob at Sister Proy, habang sila ay nasa lupa. Kasi pagdating sa langit, sabi ng Panginoong Yesus, pagdating ng resurrection o pagkabuhay, wala nang mag-asawa sa langit. Magiging katulad sila ng anghel sa langit na hindi ibinibigay sa pag-aasawa. Aware ba kayo na ang mga angels po ay sexless at wala pong nag-aasawa sa kanila? Kaya, Brother Jacob, Sister Proy, habang suot nyo ang singsing na ito, para ang wedding ring na ito ay huwag mauwi sa suffering at eventually tubusin nyo sa tambunting. Okay. Kinakailangan talaga yung simbolo nito ay laging ipapaalala sa inyo ang isang tunay at wagas sa pag-ibig. At ito nga, kung hanggat maaari, hindi nyo dapat inaalis sa inyong kamay. Para lagi nyo maalala ang bawat isa. Alam nyo, may mga asawang lalaki kasi na kapag nakakita ng maganda, kaysa sa kanilang asawa, inaalis yung wedding ring. Kaya lang nakabakat naman kulay puti. Kaya halata din po na may asawa na. Kaya, Brother Jacob, huwag mo nga alisin to sa iyong mga daliri, Sister Proy, para magsilbing ala-ala ng isang tunay at wagas sa pag-ibig. Kaya nga habang kayo nabubuhay, samantalahin nyo, na maibigay nyo ang totoong pag-ibig sa bawat isa. Pwede kayong tumayo sandali at Brother Jacob, isuot mong singsing na ito kay Sister Proy at sundan mo ang aking sasabihin. Nga pala, isang paalala pala bago natin gawin ito. Kasi kanina, doon sa binasa natin, yung babae na nakapag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki, tinanong kung sino talaga yung asawa sa langit, wala na. Kaya nga pag-asawa ay dito lang, at kaya nga, Brother Jacob, muli ko ipapaalala na dapat maging tunay at wagas ang pag-ibig mo kay Sister Proy at samantalahin mo ang pagkakataon na ibigay sa kanyang lahat ng pagmamahal habang ikaw
ay nasa mundong ito. Kaya isuot mong singsing na yan kay Sister Froy at sundan mo ang aking sasabihin. Sa singsing na ito, Sa singsing na ito, kalakip ang aking pangako kalakip ang aking pangako na ako'y magiging matapat na asawa na ako'y magiging tapat na asawa sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. at ng Banal na Espiritu. Sister Froy, isuot mong singsing na ito kay Brother Jacob at sundan mo ang aking sasabihin. Sa singsing na ito, Sa singsing na ito, kalakip ang aking pangako kalakip ang aking pangako na ako'y magiging matapat na asawa na ako'y magiging matapat na asawa sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. at ng Banal na Espiritu. Okay, so pwedeng tumayo muna kayo sandali at mukhang ready na yung ating awitin. Hindi ko alam kung bakit sila na-delay kanina. Talagang gusto nila mag-concentrate muna tayo dito sa ceremony. This love unconditional. I am here because of you. I have found love. I found perfect love in you. I have found perfect love in you. The feelings are mutual. This love unconditional. I am here because of you. I have found love. I found perfect love in you. I found my perfect love in you. So this time ay mapapakinggan po natin yung vow ng bawat isa sa kanila. So pwedeng humarap muna kayo sa audience. So kaya magkaharap kayo habang sinasabi nyo yung pangako nyo sa bawat isa. Pwedeng ilapit na lang yung mic. Na mamahalin kita, anumang pagsubok ang dumating sa atin, at mas lalo tayong pagtitibayan ng mga pagsubok na dadarating, at magmamahalan tayo at ang Panginoon ang gigitna sa ating relasyon. Yan, John Jay. Yan, una, syempre nagpapasalamat ako sa Panginoon na ikaw yung binigay niya sa akin, no? So, ang na-realize ko talaga na hindi yung sarili nating kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng Panginoon. Kumbaga, kung paano ka ginawa ng Diyos o nilikha ng Diyos, sakto yun sa mga magpupuno sa akin or sa mga dapat na makasama ko habang buhay. Yun, kaya grateful talaga ako sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon na ikaw yung binigay niya. Yun, kahit na bago mo sabihin sa akin yung vow, nakita ko na sa mga nakaraan nating pagsubok, talagang hindi ka bumitaw. Talagang ako yung pinipili mo. Ganun. Talagang Pero syempre biyaya yun ng Panginoon na biyaya rin ng Panginoon na sa ating pagsasama, ikaw yung pipiliin ko at higit sa lahat, yung magsasubmit ako sa'yo. Yun talaga yung grace talaga ng Panginoon. Ayun. Okay, Brother Jacob, may dadagdag ka pa ba? Pwede naman natin payagan kung may dadagdag ka pa. Okay. Ayun, kung magtalo man tayo at halimbawa at umalis ako, uwi pa rin ako sa'yo na nagmotor lang ako noon. Okay, so yung mga wedding symbol natin, Brother Sander, ready na ba? Okay. Meron ba tayong mag explain ng mga simbolo? So ipapakita na lang, sige, para...
Okay, dito na lang sa may kabila. Okay. So, meron, isa po sa mga simbolo din nila, yung Unity Candle at Unity Sand, na ito po ay magandang maglarawan din ng pagiging isa nila sa Panginoon. Kaya paki-assist na lang sila, Brother Sander, para kung ano yung kanilang gagawin. I can hardly believe that today'll become mine. God's fulfilled the dreams I've had in His perfect Okay, time. yung simbolo Words po cannot ng ring, convey the way I ng Unity feel. Sand, ng candle, ay mahalaga, pero higit na mahalaga sa lahat na hindi lamang simbolo, kundi ito ay mahalaga sa kanilang buhay, ang Bible, ang salita ng Diyos. Kaya tawagin natin yung Bible bearer para dalhin dito ang Biblia. Sabi po ng salita ng Diyos, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Okay, maraming salamat. Alam niyo, ang Biblia pong ito ay napakalaga. Kaya, Brother Jacob, Sister Proy, ilalagay natin dito ito para magsilbing alaala sa inyo na laging pangunahin ng Biblia, ang salita ng Diyos, sa isang maayos at maganda niyong pagsasama. Kaya, ipanalangin natin na ang mga simbolong ito ay hindi lang basta maging simbolo, kundi maging katotohanan sa buhay niyo bilang magiging mag-asawa. So, pwede tayong bumalik muna doon sa kabila. At, so, this time po ay magkakaroon po muna tayo ng sign of contract. I-remind ko lang po, I can hardly yung believe reality that po na, today'll become mine. kahinan lang natin yung ating background. Yung reality po ng mag-asawa, hindi natin maiwasan, minsan nagkakatampuhan po yan, hindi nagkakaunawaan. At may time na maaring sila po ay pupunta sa kanilang mga ninong at ninang. At salamat sa Panginoon na kayo yung kinuha nila bilang pangalawang magulang. Na ibig sabihin, kapag sila ay may tampuhan at lumapit sa inyo, wala sino man sa mga ninong at ninang ang magsasabi na maraming lalaki dyan, maraming babae dyan, lalo kung gusto nilang maghiwalay. Dahil ang sabi ng Bible, ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Sino man ang magiging dahilan ng paghiwalay ng mag-asawa ay mananagot sa Panginoon. Kaya salamat na sila ay merong mga ninong at ninang na pwede nilang puntahan sa time na meron silang problema, sa time na kailangan nila ng guidance, at purihin ng Panginoon na nandyan kayo bilang mga sponsors. Muli nating palakpakan po at i-honor yung ating mga sponsors. Pwede na po ako yung umpo. Marami pong salamat. At this time ay magkakaroon tayo ng signing of contract, Brad. Pwedeng pakita na natin dito yung... Salamat po sa suporta niyo po sa kasal po namin. April. Ayun. Thank you po sa inyo, sa inyong dalawa na pinalaki nyo kami ng maayos, na may salita ng Diyos. At biyaya din talaga ng Diyos na may nakikita kaming halimbawa ng mga pamilya or dalawang taong kinasal na nagsasama. At lagi yun ay dahil lang sa grace po ng Panginoon. Salamat sa pagiging halimbawa ninyo sa amin. Ayan, kay Nanay Marisa saka kay Tatay Manny. Yan, maraming salamat po sa pagpapalaki nyo kay John Jay. Kasi sabi nga nila, di ba, yung mga lalaki, no, kung paano nila tratuhin yung nanay nila, ay ganun din nila tratuhin yung kanilang asawang babae. Nakikita ko po yun sa
pagtrato ni Janji sa inyo na talagang mahal niya po kayo, na talagang kung ano yung makakabuti din sa inyo, gusto niya. At nakikita ko din po yun sa ginagawa niya sa akin na talagang mabuti siyang tao. Yun. Salamat din po kasi, tatay, kasi minsan pag nag-uusap tayo, sinasabi niyo sa akin yung mga pangaral din ninyo kay Janji na hindi ko po yun kakalimutan. Lagi niyong sinasabi na dapat ang Panginoon yung maging sentro ng aming relasyon, saka yung dapat yung pamilya talaga ay sumunod sa Panginoon kasi nasa tatay din or nasa magulang kung ano yung magiging way ng anak. Ayun po, gusto ko pong malaman nyo na yun, minsan pag nagpupunta ako sa inyo, nag-uusap tayo, marami po talaga akong natututunan sa inyo. At nakikita ko din po yun sa buhay ni Janji na talagang maayos niya din po akong tratuhin at sa biyaya ng Panginoon na ililid niya yung future family namin sa Panginoon po. Wala nakakita sa akin umiiyak. Ngayon lang. Tapos, tay, kinaya natin. Thank you po. Okay, palakpakan naman natin yung kanilang talagang pagmamahal sa kanilang mga magulang. Yung isang awitin naman natin, pinakahuli, no? Okay. Praise Lord ba kayo? Alam nyo, ito po ay Okay, so amen. Congratulations, okay? Jacob at Proy, aming narinig ngayon ang inyong mga sinumpang pangako. Aming kinikilala at iginagalang ang inyong ipinahayag na kasunduan. Ang katapatan-nawa ng inyong mga sinabi at ginawa rito sa harapan ng inyong mga magulang, mga pangunahing saksi, mga kaibigan at mga kasambahay sa pananampalataya ang mananatili magpakilanman. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa akin bilang ministro ng Ebanghelyo sa bisa ng batas na umiiral sa ating bansa at alinsunod sa utos ng Diyos, ay aking pinapahayag ngayon, sina Jacob at Proy ay mag-asawa na. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Congratulations. okay, mabuhay po ang bagong kasal. So, you may now kiss the bride. Yung pala yung kulang. Bagalan lang daw, Brad, para ano. Yeah. Mabilis ba? Mabilis? Okay, isa pa, okay. Okay, mabuhay po ang bagong kasal, Mr. MC. From the side of our groom, please welcome Mr. and Mrs. Manuel and Marisa Moreno. I set out on a narrow way. All right, next, may we call in from the side of our bride, Mr. and Mrs. Felix and Marilyn Rogis. Along a broken road, but I got lost a time or two. I wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you, and every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart. All right, moving forward, may we request the presence of our principal sponsors. Into your loving arms, this much I know is true. That God bless
me straight to you. Ladies and gentlemen, once again, I present to you our principal sponsors. I think about the years I spent just passing through. I'd like to take the time I lost and give it back to you. But you just smile and take my hand. And then you understand. It's all part of this grander plan that is coming true. And every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were just northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know it's true. All right, for our team bride, please be seated. Our bride and groom, Mr. and Mrs. John Jacob and Mrs. Probel May Moreno. Palakpakan po natin, guys. Father, I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you. Ako ay lahid lumuko. Dakilang Diyos, salamat li sa biyaya nyo sa napakahalagang araw nito sa pag-iisang dibdib po ng aming pong kapatid na ito. Idalangin namin ang kanilang patuloy na paglakad sa inyong kalooban sa mga pagpapala at mga ginamit yung tao na naging hamon sa amin at encouragement, Panginoon. Salamat sa biyahin to sa aming pagsasaluhan na naihanda sa bawat isa, Panginoon, maging kalakasan namin sa aming lupang katawan, Panginoon. Pangunahan niyo kami hanggang sa the rest of our program, Panginoon. Sa lahat ng kapurihan, dalangin ito kay Kristo Jesus. Amen. Amen. All right, please be seated, everyone. Ayan, upo na po tayong lahat. And ayan, so once again, congratulations to our bride and groom, our newlyweds, Mr. and Mrs. Moreno, ayan. And the food for our VIPs will be served onto your table po. Alright, so isa-serve po natin yan. And while waiting for our food for the guests, ayan, so magkakaroon muna tayo ng konting trivia sa atin pong general audience. Okay, for the first question, here we go. Anong taon unang nagkakilala ang groom at ang bride? Yes, ma'am. From table number 2. All right, table number 2. Anong year po? 5, 4, 3, 2, and 1. What is your final answer? 2002 is another answer, please. Yes, our guest from the back. Yes po. 2017. 2017 is another answer, please. Yes po. 2010 is another answer, please. Yes po. 2001 from table number 1 is correct. 2001. Ayan. So, yun. 2001 po. Sumobra ng isa. Okay. So, sit back muna tayo, ha? Ayan. So, table number 1, you will be the first. Give chance na tayo sa iba. Next question. Kailan ang 4th anniversary ni bride at groom bilang mag-boyfriend and girlfriend? Meron na po naka-answer na po sila sa table number 1. How about the rest of the tables, guys? Taas po ng kamay. Bigyan ko kayo ng clue. Dapat po kompleto, ha?
May month, date, and year. Yes, ma'am. Yes po. Yes po, opo. Sige po. Sige po. June 9, 2022 is... What table are you, ma'am? Table number 10 is correct. Ayan, June 9, 2020. Hindi pa siya sure. Alright, second table natin. Next question. Ano ang paboritong lutuin ni Bride? O lutuin po. Yes, ma'am. From table number... Ano po yan? Sige po. Udong. Udong. Anong table number po? 9. Udong from table number 9 is correct. Ayan. Udong. Tama po ba yung bigkas ko? Udong. Udong. Ayan. Next question. Ano ang paboritong pagkain ni groom? Dapat precise. Table number? Meron na eh. Yes po. Dapat po kumpleto. Alright. Table number 2, ang answer nila is lugaw. Tapos may tokwat baboy is correct. Ayan. So table number 2. Halatadong kasama nyo silang kumakain. Obvious ba? Yes, sir. Sige po. Green from table number 7. Green is correct. Ayan. Obvious po ba? Naka-green tayo lahat. Alright. Next question. Pang-ilan sa magkakapatid si groom? Yes po. Here. Si sir. Table number 6. Ilan pa? Bunso. Pang-ilan po si bunso? 5, 4, pang? Final answer po? Hindi, pinahihirapan lang kita. Bunso is correct. Ayan, table number 6. Thank you very much. Next question. Actually, ito, ngayon lang din natin ito malalaman. Minsan, sa pagtatalo po nila, sino ang laging nananalo? Anong table po? Table number 8. Sino po? Miss Mapi, ah. Sino po? Si Bride. Si Bride nga ba? Ma'am, bride and groom. Kapag nagtatalo daw, sino daw yung nananalo? Si bride or si groom? Si bride is correct. Ayan, okay. Table number 8. Ayan. Next question natin. Sino, syempre pag nag-aaway sila, sino ang unang nagsusorry? Sige po. Hindi kayo sure? Sige po. Yung hindi pa po nakaka-answer, ha? Yung hindi po nakaka-answer. Sino po? Si groom, sabi ni ate. Si groom nga po ba? Una nagsasorry is correct. Ayan. Table number 3. Alright. Next question natin. Ito. Sino ang mas mabait? Si bride or si groom? Pag alam niyo po yung answer, tapos nakasagot na yung table niyo, okay, bigay. Ayan. Sino po? Yung hindi pa po nakakasagot. Sino ang mas mabait? Yes po. Table number 11. Sino po? Pareho. Hindi si groom, hindi si bride. Pareho is, syempre, correct. Ayan. Table number 11. Alright. Last and final question. Ito, malalaman natin. Sa kanilang dalawa, sino ang unang nagsabi ng I love you? Sino ang unang nagsabi ng I love you? Yung hindi pa po nakakasagot na table. Yes, table number 5. Sino? Si groom. Si groom nga po ba?
Alright, so eto na. Si groom is correct. Ayan, okay. So eto na. Para daw mas masaya yung gagawin natin, ang unang table na nanalo natin is table number 1. Tayo po ang table number 1. We'll be giving their gift to our bride and groom, our teacher 3 at Kapitbahayan Elementary School, Mama Susan E. Mabalot. Palakpakan po natin, guys. May we request the presence of the maid of honor po to be here at the center po. You are needed by the bride and groom. Ano po, good afternoon po sa lahat. Short message lang po para sa mag-asawa. To the newlywed, happy marriage is the union of two good forgivers. Thank you po. Ayan. So actually, ganito po yan. Yung traditional po kasi, usually, bibilangin, no? Pero, okay na po yan. Okay na po yan. Okay na po yan. Ayan. Secret na lang, secret. Alright. So here we go. Maraming salamat po, Ma'am Susan. Palakpakan po ulit natin si Ma'am Susan. Thank you for your generosity for our bride and groom. Next, may we call in our nutritionist and dietitian at Jose Reyes Memorial Medical Center, Jesusa Rosas and Leonardo Caraig Jr. Ayan, parinig naman po ng malakas na palakpakan, guys. Thank you very much. And love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why. Inaanak, nagpapasalamat kami kasi kami ang napili nyo, naninong ninang ni Tito June. Ang mapapayo ko lang sa inyo, magmahalan kayo at laging kailangan nasa sentro natin ang ating Panginoon lagi. Para kung ano mang pagsubok ang dumating sa ating buhay, andyan siya lagi para masolve ang ating mga problema. Alright, thank you very much sa ating pong generosity coming from our guest, Ma'am Jesusa Rosas and Leonardo Caraig Jr. Thank you po. Bago magbigay, message muna. May session daw kayo sa amin, sabi ni Pastor. Schedule na lang natin later. Ayan, so etong kasalan, pa lang to kumbaga, hindi ito yung end ng parang marriage celebration. Kumbaga, ito pinaka-start. So, simula siguro mamaya o bukas, magkasama na kayo. Tapos, mas marami pa kayong malalaman sa isa't isa na hindi nyo nakita nung dati pa kayo magkakakilala. So, yun yung mga bagay na aabangan, saka parang, parang mas dahilan na para mahalin palalo ang isa't isa. Hindi siya dahilan para parang may kainisan. Siguro dahil magkaiba kayong personality o magkaiba yung parang background kung paano pinalaki ang isa't isa. Tapos ngayon magsasama kayo, magkaibang kultura yon. Pero yun yung dahilan para lalo kayo magmahalan at mag-intindihan sa isa't isa. Hindi yung dahilan para lalo kayo maging prayerful. Kasi pag-pray nyo isa't isa lalo na. So, Bags, ikaw. Lagi nyo alalahanin na pinagtagpo kayo ng Panginoon for forever dito sa lupa. Kaya wag nyo kakalimutan na bilang mga anak ng Diyos, siya yung sentro natin. Kapag dumating yung time na nadidisappoint kayo sa inyong asawa, lagi nyo alalahanin na may purpose ng Diyos kung bakit kayo pinagtagpo. At ang purpose niya, maging pagpapala kayo sa bawat isa. Gawin din sa lahat ng mga taong nakapaligid sa inyo, pati sa church at sa mga ministries nyo. Lagi niyo isipin na exciting yung
adventure ng marriage life. Yun lang. God bless. Yung sobre namin, Gcash na lang. Session na. I-ano ko na lang yung number mamaya. All right, thank you very much once again, our teacher at the Anchor of Life Academy, Mr. Joven Abordo, and our physician, Dr. Baggy Abordo. All right, thank you very much. Moving on, may we call in our teacher 3 at Bagong Pook Elementary School and Fernando Airbase Elementary School from Lipa, Batangas. May we call in Mr. and Mrs. Janet and Sixto Hernandez. Magandang hapon po. So ako'y natutuwa at narinig ko na marami sa mga ninong at ninang ay mga guro. Sana, Jacob, Proy, sana may sumunod pa sa amin. Ano? At isa ko rin sasabihin sa inyo, ang ganda kanina ng mga pangaral ni Pastor. So sana tumaim sa inyo mga puso't isipan ang mga bagay na yon. At isa pa, muli kong ulitin sa inyo, kapag ka mainit ang ulo ng isa, huwag sasalubungin ng kainitan din. Kailangan ang kaunting hinahon. Ano? Okay. So, best wishes. Okay. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. All right, thank you very much. Sige po. Siya nga pala, ang inyong ninang Janet ay ngayon ay may appointment sila sa Puerto Galera at saka ang ninang Bebe. Kaya sila ay hindi natin nakasama sa activities na ito. No? So pagpamunin ninyo at pagpunta nyo sa Batangas, ay kayo pumunta muna sa amin. Ano? Okay. Okay. Salamat po. All right, thank you very much. Palakpakan po natin once again. And next, may we call in our teachers and staff at Anchor of Life Academy, Mr. and Mrs. Maria Olivia Del Rosario and Mr. Roel Del Rosario. Wait lang po, ang umunguya pa. Magandang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon kasi it's an honor and privilege to be chosen as one of the ninangs. Thank you, Froy, and thank you, inaanak, John J. Isa lang ma-advise ko. Gumising kayo na uumpisahan ang salita ng Diyos as much as possible. Siyempre, darating yung time na busy kayo. May mga kanya-kanya talagang preoccupations. Pero take time to pray together at mag-meditate on the Word of God. Kasi very important yan. Yan yung mag-establish talaga ng that will establish your thoughts and that will guide you throughout the day, yung lahat ng mga gagawin nyo at mas maayos. Yun nga yung seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. At saka keep your communication line open. Maganda talaga yung pag nag-usap kayo, maayos, yung hindi talaga yung, alam mo na, Froy, tayo kasi medyo mga babae, medyo aligaga. Pero sana chill lang. Yun. Kasi yun talaga yung pag maayos yung communication nyo, maayos din yung magiging pagsasama nyo. And don't let the sun go down upon thy wrath. Tandaan nyo, huwag kayong matutulog. Lalo na mga lalaki, masandal lang yan no? Na hindi nyo nasisettle yung mga argument or miscommunication.
na nagkaroon kayo. Yan. Basta yun pinakamahalaga. And end your day with a prayer also. Yan. So, to God be the glory. Sana maging blessing kayo sa iba. Paano kayo nagiging blessing din sa isa't isa. Yun. Second demotion. Itong maganda sa couple ngayon, ang may share ko sa inyong dalawa, maganda makita ninyo, through process, ang pagsasama hindi competition. Oo. Yung hindi siya dapat parang laging ganito ka pinalaki, ganito ka ako pinalaki, yung parang laging mayroong inaabot. Oo. So, in process, matututunan niyo yon at gusto ko makita niyo na isang araw ay mag-grow tayo sa mga ganong bagay. Basta walang competition sa anumang, kung paano kayo binrot up ng inyong parents. Hindi magaling si nanay, hindi magaling si tatay kung paano kayo binrot up ng mga magulang niya. Basta ang mahalaga ay araw-araw niyo natututunan na mag-adjust doon at mag-adapt sa ganung bagay na napagkasunduan ninyo ay doon tayo magkakaroon ng growth. Basta walang competition. So, God bless you. All right, thank you very much. Palakpakan po natin once again, Mr. and Mrs. Maria Olivia and Sir Rowel Del Rosario. Maraming salamat sa mga narito umatin sa kasal ni Ma'am Froy at saka ni Jacob. Una-una nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kinuha nyo kami na naging isa sa mga sponsor nyo. At lagi kong sinasabi sa inyo mga inaanak na i-cherish nyo yung pagsasama yung dalawa. Mag-uunawaan kayo. Siyempre yung pag-ibig may kasamang pag-unawa. Sabi ng Panginoon, except the Lord build the house, the labor in vain that build it. And what God has put together, let no man, what God has joined together, let no man put asunder. Okay, so congratulations sa inyo mga anak. Ano sabihin ko, ma? Hello. No, masasabi ko lang. Di ba sabi nga kanina, biro, hindi mo man siya kaano-ano, ngayon kaano-ano mo na siya. So, kasama mo na siya sa habang buhay. So, ang isang masasabi ko lang, magpatuloy lang kayo sa Panginoon. Habang nagpapagsasama kayo sa buhay nyo, magmamatured kayo. At makikilala nyo ang bawat isa. Yun lang, God bless sa inyong dalawa. Ma'am Puwet, salamat. All right, thank you very much. Palakpakan po natin once again. Hazel Ray, ayan, maraming salamat po. And her husband, Hazel and Ray, ayan. Next, picture po muna tayo. Thank you very much. And now, may we call in a great businessman, Sonny Ray. All right, next, may we call in also a teacher 3 at Kapitbahayan Elementary School. May we call in, actually, she's done. Ayan. Moving forward, a former Maisan supervisor and former dressmaker and now owner of Aribe store in Pampanga. May we call in Antonio and Yolanda Aribe. All right, may we call in the presence po of Sir Antonio Aribe? Sir Antonio, before we begin. Sige na, hello. Sige na.
Ayan na. All right, so there we go. Sir Antonio, please join us here. Hello, Nak. Sana yung pakasama nyo, walang awayan. Meron yan tabuan, pero dumarating ang problema. Sana maanuhan nyo yan lahat-lahat. Sana lagi kayong masaya, walang tampuhan sa buhay. Yun lang masasabi ko. Salamat. All right, thank you very much, Ayan. Please receive this thank you from our bride and groom. And picture po muna tayo. All right, thank you very much, guys. Next, may we call in the owner and sole proprietor of a 4-story apartment and Carol's Grocery, owner of Shopee Drop-Off Point Courier. May we call in Mr. Danilo and Miss Carolina Alfabete. Jay and Roy. Maligayang pag best wishes ko sa inyo ay sana maba ang inyong pagsasama ay habang buhay hanggang sa dulo ng walang hanggan. At sana puno ng pagmamahalan at kaligayahan. Wala sanang magkaroon man ng magproblema. Sana ay makayanan ang lahat. At unang-una, sa Panginoon tayo humingi ng lahat. Siya ang nagbibigay ng kalutasan ng lahat ng mga problema natin. Kaya siya lamang, wag kalimutan at siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng mga kalutasan ng ating mga problema. At yun lang ang ko sana habang buhay ang inyong pagsasama, walang problema. All right, thank you very much. Please receive this gift from our bride and groom. Ayan, tapos picture po muna tayo. All right, thank you very much. Next, may we call in a Teacher 3 at Abundio Torre Memorial Elementary School in Lipa, Batangas. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Babylin Mahaba. All right, in behalf of Mama Babylin, Sir Erwin Mahaba. Ito naman ang bili ng Ninang Baby. Hello. Ito ang bili ng Ninang Baby. Jacob, kung minsan ikay nasa Batangas, kung minsan ikaw ay nasa Manila o di kayo nasa Bulacan, kahit malayo, sa ating modern technology, napakadali ang magkita. So, yun lang ang paalala, through text, through chat, ang komunikasyon, huwag kalilimutan. At para alam kung saan naroon ang bawat isa. Okay? Okay, good luck. Maya-maya ha. Asan Ninang Baby? Naroon pa lamang ang Ninong Erwin.
Okay, thank you. All right, thank you very much, sir. By the way...